kay Simon, si Simon ay isang manggagaway. What I want to share sa inyo, ang labanan sa Espiritu ay matindi at totoo. Nakita ng isang manggagaway, aba, iba tong kapangyarihan ni Peter at ni John nakita ni Simon. Aba, si Philip nakakapagpagaling Nung nakita niya nakapagpagaling si Philip at nangangaral si Felipe, nagpabautismo din siya. Akala niya dun yung next kapangyarihan ng power. Since si Simon ay nagpa-practice ng spiritual power. After niyang mabautismuhan, akala niya yun na yun. Nakita niya pa si Peter at si John, nangangaral, pinapatong lang yung kamay sa ulo ng ibang tao at nakaka-receive ng Holy Spirit yung ibang tao. Abay, gustong bilhin. Bilhin ko na lang ng pera yan para makapag-ano din ako, makapag-bigay din ako ng Holy Spirit sa ibang tao. Pero it's not about that. Nakita namin kanina, next po yan. Ano ang, ay nawala yung ating taga-pindot. Nag-CR siguro. Pakipindot na lang po. Yan. Anong nakita? Anong requirement? The only requirement is genuine belief. Ang tanging requirement sa pagbabautismo ay ang pananampalataya. Tunay na pananampalataya. No? Baptism attire natin, pansinin natin yung ating spiritual preparation. Gano'ng kahanda ikaw spiritually sa pagpapabautismo? Check mo yung mga intentions mo. No? Like Simon, ang intention niya ba ay dahil sumampalataya talaga siya kay Jesus? O dahil gusto niya lang mapasa kanya yung kapangalan ng banal na Espiritu? Ngayon po mga kapatid, automatic yun, no? Na kapag tayo ay matinding naniwala sa ating Panginoong Jesus, papasa atin ang banal na Espiritu. Dahil yun ang iniwan ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Para samahan tayo. Naniniwala ba tayo na ang Panginoong Jesus ay nasa ating mga puso? Amen. Kung naniniwala po tayo, yun po yung Holy Spirit. Wala na tayong dapat isipin pa. Next po. Bakit mahalaga ang baptism? Natalakay na natin ito nung first Sunday of May. Dahil tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Jesus, sa yapak at sa kanyang utos. Pero mas malalim pa, no, ang pinangdidiinan ng baptism. Hindi lamang ito sa pagsunod sa utos ng Panginoon at hindi lamang ito sa pagsunod ng yapak ng Panginoon. Number one, it is a commitment to Christ. Baptism begins a lifelong commitment to following Jesus and sharing His message with the world. Magkakaroon tayo ng commitment. Hindi hindi yung one-time event na pagkatapos ng baptism, tapos na yung iyong commitment bilang isang Kristiyano. Yes, nabaptize na ako. Simula pa lang yun ng isang lifelong kung hanggang saan tayo mabuhay. Kung hanggang saan tayo allow ng Panginoon na mabuhay. Na tayo, sinasabi natin sa ating sarili na ako ay mananampalataya ni Yesu Cristo. Pangalawa, no? Membership in the body of Christ. Baptism unites you with Christians around the world, forming one body in Christ. Kapag ikaw ay nagpabautismo, hindi ka lang miyembro na ako ng UCG, ng simbahang ito. No? Ikaw ay miyembro ng pangkabuuan, no? Pangkalahatan, pangsanlibutan, grupo ng mga mananampalataya Kristiyano. Kaya, napansin nyo, lahat ng mga nabautismuhan, kapag pumunta sila sa ibang simbahan, ang tawag pa rin ay kapatiran. Kapatid, dahil lang tayo ay pinagbubuklod ng isang bagay nito, nagiging magkapatid tayo sa ating pananampalataya. Meron tayong relasyon sa ating Panginoon at sa ating mga kapatid.
Kaya mahalaga itong baptism. Bukod po dyan, sige po, gusto ko pong tignan natin itong talata mula sa Biblia sa Aklat ng Juan, John. John chapter 3, verse 1-7. We take baptism as our spiritual rebirth. Sino dito ang nakakaalam ng John 3:16? Taas ng kamay. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall will not not perish. but have everlasting life. Benefit kayo, alam niyo yung memory verse na yun. Parang bata pa lang tayo, pinapamemorize nyo kahit sa school. No? Dito, tutuklasin natin itong John chapter 3. Bakit ba binitawan nyo ng ating Panginoong Jesus? Yung versikulo na yun. Yan yung kwento. May isang lalaki sa mga Pariseyo na ang pangalan ay Nicodemo. Siya ay isang pinuno ng mga Hudyo. Pumunta siya kay Jesus ng gabi at sinabi niya, Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Ito ay sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na yung ginagawa malibang sumasa kanya ang Diyos. Tumugon si Jesus at sinabi sa kanya, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya maaaring makita ang pag-aari ng Diyos. Itinanong ni Nicodemo sa kanya, papaano maipapanganak ang taong matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa sinapupunan ng kanyang ina at ipanganak? Matutuklasan natin yan. Nakakatuwa i-explore yung regalo ng Panginoon, regalo niya ng buhay. Literally, physically, we are born with our mothers. Katapos lang din ng Mother's Day. Tayo ay pinanganak sa laman gamit ang laman. Pero ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, kailangan tayong ipanganak ulit sa Espiritu. Kailangan pa ba natin yung nanay natin ulit para ipanganak ulit tayo sa Espiritu? Kaya ang nanay natin ay mga gawayan sa laman din. Si Ma'am Johan mamaya, papa-gender reveal. Magpapanganak. It's a gift of God. A life gift of God. Lahat tayo ay biyaya ng Panginoon sa ating mga magulang. Regalo ng ating Panginoon sa ating mga magulang. So napatanong dito si Nicodemo, paano kung ipapanganak muli? Kailangan bang bumalik sa sinapupunan ng aking ina? Imagine niyo, sa loob ng sa bahay bata, ng ating ina, sa loob tayo ng sinapupunan, tayo nakalublog ng 9 months sa tubig. Pinanganak tayo sa laman, gamit ang laman. That's earth. That's the worldly process. Pero hindi yun ang nire-require ng Panginoon. May isa pang nire-require ang Panginoon para masulyapan natin ang sikreto ng sanlibutan. Ano sabi ng Panginoon? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, Nicodemo, na kailangan mong maipanganak muli. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay kapanganakan sa spiritual, which is yung gagawin natin baptism. Exactly. Next, slide. Next natin, tanong ni Nicodemo, babalik po ba ako, Lord, sa sinapupunan ng aking ina? Verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan. Parang si Jesus, naka-record yung sagot. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kinakailangan ipanganak ang muli. So, Panginoon, kami din nagpapasalamat sa buhay na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na ito, Panginoon. Dahil kami ay minahal mo, Panginoon, nararapat lang na mahalin ka namin pabalik, Panginoon.
At dinadalangin namin, Panginoon, sa aming pagsasagawa ng bautismo, Panginoon. Ikaw ang sumaamin, Panginoon, sa Espiritu, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maipanganak muli sa Espiritu at tanggapin ang lahat ng biyaya mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.